Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ang gagawin natin is all about routing, no? So, i-demo ko sa inyo kung paano mag-setup ng routing connection sa Packet Tracer. So, when it comes to routing, so gumagamit tayo ng ping para mag-test ng connection. So, dito, pumapasok yung packet na tinatawag. So, there are three types para mag-send ng packet from one device to another. Unang-una, yung itself. Ibig sabihin, magsisend tayo ng packet doon mismo direkta sa source. Then, meron tayong local host, which means magsisend tayo ng data or ng packet from one PC to or from one device to another sa loob ng isang local network, no? Then, meron tayong remote host kung saan magsisend tayo ng packet from one device to a remote device, which is lalabas yung packet out of local host. So, for example, remote server, internet, no? So, yun yung example ng remote host. So, dito, i-apply natin yung dalawang packets na to doon sa routing example na gagawin natin. Okay? So, gagayahin lang natin yung setup nung nakikita nyo sa sa page na to, no? Kung saan gagamit tayo ng router para mag-set ng connection to another router. Okay? So, punta na tayo sa sa Packet Tracer. So, dito, um, maglalagay tayo ng dalawang router, no? So, drag lang natin to. Lagay tayo ng dalawa. Okay. And then, rename natin yung router 0 natin into okay, so nagla-load pa. So, hintayin natin. So, nagbo-boot pa yung router natin. So, para mapabilis yung booting, fast forward lang natin yung oras. Okay, fast forward. Isa pa. Okay, so after nyan, check natin. Okay, nakaboot na siya. So, palitan na natin yung pangalan or display name nung router natin. So, pangalan na natin tong R1. Then, yung isa, R2. Ngayon naman, maglalagay tayo ng dalawang switch. Ito yung gagamitin natin para i-connect yung multiple devices sa loob ng sakop ng router natin. So, lagay lang tayo ng tag-isang switch both sides. Yan. So, i-rename natin tong side na to as S1 or switch 1. S1. Same sa sa switch sa R2. So, S2. So, usog natin ng onte. Ngayon naman, maglalagay tayo ng dalawang PC sa side ng switch 1 natin or S1. So, drag lang tayo ng PC. So, PC1 and ito gawin nating PC2. Okay. Ngayon naman, sa side ng S2, lagay tayo ng server. So, ito yung gagamitin natin para i-display or i-represent yung remote connection natin. So, rename natin to as server. Okay. So, meron na tayong mga medium na gagamitin sa routing connection. Ngayon naman, gagamit tayo ng cables or connections. So, from PC to switch, gagamit tayo ng straight through copper cable. So, sa PC1, connect natin sa Fast Ethernet 0 or FE0 papuntang switch 2.
Ganon din sa PC2. Connect natin yung Ethernet sa Ethernet ng switch. Okay. And then sa server, ganon din. Connect natin sa switch. Ayan. And then, from switch 1 to R1, so gagamit din tayo ng crossover copper cable. So this time, instead na fast Ethernet, gagamit tayo ng gigabit Ethernet. So ito yung ginagamit para i-connect, or ito yung port na ginagamit para i-connect si switch sa router. So sa switch, gamit tayo ng GB02. Then dito, GB01. So tandaan nyo yung yung port na ginamit natin sa connection ng S1 and R1, no? So sa S1, GB02, sa R1, G001. Same din sa R2 and S2. Gamit tayo ng crossover copper cable. Straight through pala, sorry. Straight through copper cable. So same din. So G01 sa switch papuntang G001 ng router. I mean sa switch is G01, tama. Ngayon naman, from R1 to R2, gagamit tayo ng crossover. So gagamit tayo ng crossover kasi same device sila, no? Pareho silang router. Kapag magkaiba, for example, PC to switch, gagamit tayo ng straight through. From switch to router, straight to din kasi magkaiba sila ng device. So dahil dito, both router ang i-connect natin, gagamit tayo ng crossover. So sa crossover, from R1, tandaan nyo yung yung port na ginamit natin, no, sa router to router connection, which is G000 papuntang R2, G000. Yan. So tandaan nyo yung mga cable. Okay, so meron na tayong connections. Ngayon naman, configuration naman. So bagong lahat, bago tayo mag-configure ng IP address, gateway, so maglalagay tayo ng label para hindi tayo malito. Lagay tayo ng note sa bawat devices. So dito, lagay tayo ng note sa R1. So ito yung IPv4 address na gagamitin natin. So 192.168.1.1. Ito yung IP address na gagamitin natin para i-connect si R1 sa R2. And then 192.168.10.1. Itong pangalawang IP address naman, ito yung gagamitin natin para i-connect si R1 sa PC1 and PC2. Okay? So ito yung magiging gateway nung PC1 and PC2 natin. Then dito sa R2, 192.168.1.2. So ito yung IPv4 address na gagamitin natin para i-connect si R2 sa R1. Then ito naman, 192.168.20.1. Itong pangalawang IP address, ito naman yung gagamitin ni server as gateway. Then, sa PC1, lagay tayo ng 192.168.10.1.
10. So, ito yung IPv4 address ni PC1. Sa PC2 naman, 192.168.10.20. So, ito yung IPv4 address ni PC2. Sa server, lagay tayo ng 192.168.20.10. Okay. So, ito yung mga label natin para sa mga device na i-configure natin yung IPv4 addresses. So, adjust natin ng konti. So, ayusin lang natin yung yung alignment para maganda tingnan. Okay. Kung napapansin nyo, 192.168.10.10 kay PC1 at 192.168.10.20 kay PC2. So, yung third part ng IPv4 address, ito yung magiging indicator natin ng gateway. So, ito yung identity na yung PC1 at si PC2 same localhost, which is gumagamit ng 192.168.10.0 as network. Then dito naman, si server gumagamit ng 192.168.20.0 as network. Okay? So, meron tayong mga notes or labels ng mga IPv4 address na gagamitin natin. So, ngayon naman, i-apply natin yung mga IPv4 address na to. So, magsimula tayo sa PC1. Punta lang tayo ng config. Then, hanapin natin yung sa fast Ethernet kung saan nakasaksak yung copper cable natin. Lagay tayo ng IPv4 address. So, 192.168.10.10. So, ito yung static IPv4 address ni PC1. And then, maliban dyan, magsiset up tayo ng gateway. No? Si default gateway, ito yung isang requirement para makapagbato tayo ng packet palabas ng router papuntang remote networks. Okay? Kapag walang gateway, hindi makakalabas ng local network yung packet na ibabato natin papuntang remote network. So, make sure na mag-set up kayo ng gateway dahil ito yung gagamiting identity or header nung packet papunta sa destination sa labas nung local network natin. So, dito sa PC1, always remember na ito yung magiging gateway natin, si 192.168.10.1. Kasi ito yung router as R1 natin, siya yung magiging entry point or exit point ng packets na manggagaling kay PC1 at PC2 at packets na papasok from R1 papuntang PC1 and PC2. Okay? So, sa gateway, i-declare natin si R1 as its default gateway. So, 192.168.10.1. So, ito yung IPv4 address or yung pangalawang IPv4 address ng router 1 natin. Okay? So, ito yung gateway. So, same din ang gagawin natin sa PC2. Declare natin yung IPv4 address ng PC.
192.168.10.20. And then yung default gateway under ng global, yung settings, which is si R1, 192.168.10.1. Okay. So, meron na tayong IPv4 setup para sa PC1 at PC2. Then, kung mapapansin nyo, naka-assign na rin yung gateway, which is si R1, or yung 192.168.10.1 natin. So, doon sa server, same din ang gagawin natin. Declare natin yung IP address niya. So, ito yung fast Ethernet port kung saan nakakonect yung copper cable natin sa switch. So, dito tayo maglalagay ng IPv4 address. So, 192.168.20.10. Next, yung gateway natin, which is 192.168.20.1. So, itong 192.168.20.1, ito yung pangalawang IPv4 address ng R2 natin. Ito yung IPv4 address niya sa local network niya. Okay. So, meron na tayong setup ng gateway and IPv4 address ng server natin under ng router 2. Ngayon naman, dito naman tayo sa R1. Iko-configure natin yung IPv4 addresses na ilalagay natin doon sa bawat port na nakakonect sa switch at sa R2. So, dito, from R1 to switch 1 or R1 to S1, gumagamit tayo ng gig 001. Then, from R1 to R2, gig 000. Okay, so tandaan natin yung port na ginamit natin. So, magsimula tayo sa sa R1 S2 connection, which is si gig 0001. So, set natin yung IPv4 address na 192.168.10.1. And then, on natin yung port na to. On lang natin siya. Yan. Kung napapansin nyo, nagkaroon na ng indicator yung connection between S1 and R1. So, ibig sabihin, nagbo-boot na yung connection sa dalawa. Next naman, yung connection between R1 and R2, which is si gig 000. Yan. So, setup lang natin yung unang IPv4 address ni R1. So, kung napapansin nyo nga pala, yung connection ng S1 at R1 connected na successfully. So, naka-green light na siya. So, dito sa connection between R1 and R2, so, iset up natin yung IPv4 address ni R1, which is 192.168.1.1. And, huwag nyo kalimutang i-on yung port. Yan. So, kung napapansin nyo, hindi pa siya nag-on, no? So, it takes time. So, kailangan nyo i-fast forward dyan. And then, hindi pa siya mag-on kasi hindi pa naka-on si R2. So, close muna natin to. Ngayon naman, sa R2 naman tayo. Okay, usog muna natin. Adjust natin para makita nyo yung config. Yan. So, dito tayo sa
dito tayo sa R2. So, from R2 to S2, so gig 0001, i-set up natin yung pangalawang IPv4 address ni R2, which is 192.168.20.1. Then, on natin yung port. Yan. So, nagkaroon na ng indicator. Ngayon naman, between R2 and R1 naman. So, si gig 000, set up natin yung first IPv4 address ni R2, which is 192.168.1.2. Then, on natin yung port. Ayan. So, kung napapansin nyo, nung inon natin yung port ni R2, nagkaroon na ng green light sa pagitan ni R1 at ni R2. Ibig sabihin, active na yung connection. Naka-up na yung connection sa dalawa. Okay? So, usog natin. Yan. So, ngayon, lahat ng connections ng linya natin, all green. Ngayon naman, isi-set up naman natin yung gateway. Okay? So, pag sinabing gateway, kung napapansin nyo, kapag in-inspect natin si R1, ito pa lang yung routing table niya. So, sa R1, ang routing table niya is yung connection between PC1 and PC2, which is ito, no? Yung network niya. Kung napapansin nyo, wala pa tayong handshake or SSL between R1 and R2. So, ibig sabihin, kapag nagbato tayo ng packet from PC1 to server, hindi marireceive ni server yung packet dahil hindi pa ma-identify ni R1 si R2, which is doon dapat tatalon yung packet from PC1. So, para ma-identify ni R1 si R2, babalik tayo sa config ni R1. So, dito sa config ni R1, okay, so usog muna natin to. Yan. So, dito sa config ni R1, kung napapansin nyo, meron tayong routing configuration. So, dito sa routing configuration, punta tayo ng static. Yan. So, itong form na to, dito tayo magse-set up ng connection between R1 and R2. So, ide-declare natin yung IPv4 address ni R2 dito sa next hop. And then, yung network ni R2 na ginagamit sa server. So, ano ba yon? So, dito sa R2, meron tayong 192.168.20. So, yun yung ilalagay natin sa network. Dito sa static ng config ni R1. So, 192.168.20.0. So, bakit 0? 0 means ito yung pinaka-network ng R2 natin. Ngayon naman, yung mask 255.255.255.0. Then, sa next hop, yung first IPv4 address ni R2, which is 192.168.1.2. So, dahil inassign natin si R2 as next hop, dito tatalon yung packet na manggagaling sa local network ni R1. So, for example, nagbato si PC1 ng packet papuntang server. So, from R1, tatalon yung packet papuntang R2 para ma-receive ni server yung packet. So, yun yung ibig sabihin ng next hop. And then, si network, ito yung gagamitin ng packet para makatawid siya from R2 to switch, from switch to server. Okay? So, ito yung setup natin sa R1. So, add lang natin siya sa list ng network address. Yan.
So, may setup na tayo ng connection from R1 to R2. Kaya kung mapapansin nyo, pag in-inspect natin yung R1 sa routing table, may makikita na kayong connection between R1 and R2. So, ito yung network ni R2, which is 192.168.20, and then ito yung IPv4 address ni R2, which is 192.168.1.2. Ito yung IPv4 ni R2 na ginagamit niya para makakonect kay R1. Okay? So, this time, yung ginawa nating setup ng routing kay R1, i-apply din natin kay R2. So, i-move natin to. Open natin si R2. So, dito sa R2, punta tayo ng static routing. Then, add natin yung network ni R1, which is 192.168.10.0. So, ito yung network ni R1. Ito yung ginagamit sa local network under ni R1. Okay? Then, 255.255.255.0. Ito yung mask natin. Then, next hop, from R2 to R1. So, yung IPv4 address ni R1 ang ilalagay natin, which is 192.168.1.1. Okay. So, add lang natin siya. Then, check natin yung routing table ni R2. So, ayan. Kung napapansin nyo, ito yung routing table ni R2 at makikita nyo yung connection ni R2 sa R1. Ito yung network ni R1, 192.168.10.0. Then, ito yung IPv4 address ni R1 na ginagamit ni R1 para makakonect kay R2. Okay? So, meron na tayong setup ng gateway. Meron na tayong setup ng IPv4 address sa mga devices. Then, naka-register na rin yung R1 sa R2. Ganun din si R2 sa R1. Okay, so ito yung buong setup no routing connection natin. Ngayon naman, i-apply natin yung tatlong ways kung paano mag-send ng packet. Yung itself, within localhost, and to remote host. So, dito sa packet tracer, gagawa tayo ng scenario. So, itong scenario, i-rename natin to as R scenario or routing scenario. Under ng routing scenario, lagay lang tayo ng simple PDU from PC1 to itself. So, yun yung itself or yun yung sending packet from source itself. So, palitan natin yung kulay. Gawin natin neon green, C, packet 1. Ngayon naman, packet 2, which is from PC1 to PC2. So, within local network, yung sending ng packet. So, simple PD uli, from PC1 to PC2. Ayan. So, meron tayong neon blue. Tama ba? Or sky blue. Ngayon naman, from remote network. So, from PC1 to server. So, lagay tayo ng simple PDU from PC1 to server. So, meron tayong pink. Ngayon naman, sa scenario, sa simulation, so, i-reset natin yung simulation.
reset muna natin. And then, sa filters, remove natin yung mga hindi kailangan. So, always remember, doon sa packets natin, ICMP lang yung type ng packet na gagamitin natin. So, yung ibang type, uncheck natin. Iwanan natin si ICMP. So, uncheck natin lahat, maliban sa ICMP. Uncheck, uncheck, uncheck. Okay, so si ICMP lang ang natira. Yan. So, reset natin. Okay. So, kung napapansin nyo, meron tayong successful connection ng tatlong types ng sending packets. From itself, within local network, then from remote network. So, sa simulation, kapag nirun natin yan, so ito yung itsura. Yung neon green, yung packet from source itself. Then, yung sky blue, yung packet 2 from PC1 to PC2. Then, yung pink from PC1 to server. So, i-run natin yung simulation. Yan. So, ito yung packet 2 natin. Papuntang PC1 to switch. Then, papuntang switch to PC2. Then, next, yung packet 3 from PC1 to switch. Papuntang switch 1 to R1. Then, kung napapansin nyo, si packet 1 na-receive na nung source itself. Okay, kaya hindi nyo na siya makikita. Then next, ayun o, active na yung receiving nung packet 1. Ngayon naman, from PC2 to PC1, si packet 2. Then from R1 to R2 naman. So ito yung lalabas na ng local network ng R1 si packet 3 papuntang local network ni R2. So, yun yung kahalagahan ng gateway kapag kumokonect tayo ng router to router connection. Napansin nyo, ibabato na ni R1 si packet 3 sa R2. Ayan. Then, yung packet 2 natin, so, na-receive na ni PC1 yung reply from PC2. So, itong packet 3, dumating na sa R1. So, ang gagawin ni R1, gagamitin niya yung local network which is 192.168.20.0 para maibato si R1 papuntang server. Ayan o. From switch to server. Ayan. Ngayon naman, si server magre-reply papuntang PC1 gamit yung network which is 192.168.20.0. Then, pagdating sa R2, dahil palabas na siya ng network ni R2, ibabato na siya ni R2 papuntang R1. Then, pagdating ni R1, gagamitin ni R1 yung network niya which is 192.168.10.0 para ibato yung reply ni server kay PC1 from switch 1 to PC1. Okay. So, yan yung example kung paano mag-set up ng connection between routers. So, make sure lang na sa bawat router na i-connect nyo, kailangan yung bawat router na yon may kanya-kanyang IPv4 address na gagamitin. Okay? And then, remind lang na
mas maraming router ang connected, mas mabagal at mas mabilis ma-degrade yung data or yung packet na dumadaan between networks. So make sure lang na i-reduce natin yung number of routers connected to each other. Okay? So yan yung example ng routing connections sa packet tracer. So dito nagtatapos yung topic natin, yung demo natin. So see you next time. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe and ring the bell for notification.